grabing laki ng hiwa ng lupa. Siguradong kapag yung ganare ay di na nangyari sa Pilipinas, nako ay siguradong maraming mamamatay, lalo na kung sa syudad na napakarami ng building na matataas. Nakaw ay sigurado maaaring marami ang matrap sa mga guguho na mga building at sa sila masawi. Pero alam nyo ba mga kaibigan na mayroong mga sinyales na maaaring magpakita bago maganap ang isang napakalakas na lindol. Kaya naman kapag nakita nyo mga signs na ito, mga senyales, maaaring kayo makapaghanda upang kahit papano kayo ay makaligtas o maging safe sa maaaring pinsalang dulot nito sa ating kapaligiran. So ang una, kapag nakita nyo ang mga senyales na ito, so kapag kayo ay nakakita ng napakaraming ibon na nagliliparan, lalo na yung mga ibon na galing sa kuweba, so sila unang nakakaramdam ng pagyanig. Kaya naman sila ay mabilis na lumalabas sa mga lungga nila upang sila makaligtas. Maring makita nyo rin ang mga ibis na nagliliparan at nag-aalisan sa ilalim ng mga kanal kahit na wala namang nag-i-spray ng mga insecticide. So isa rin yan sa napakalakas ng pakiramdam. Ganon din ang mga daga at ahas na naninirahan sa ilalim ng lupa. Mabilis nilang nararamdaman ang pagyanig sa ilalim ng lupa, kaya naman sila agad-agad na lumalabas sa kanilang mga lungga. Ganon din kapag narinig ninyo ang inyong mga aso na umaalalong. Isa rin yan sa mga sinyales na meron silang nararamdaman na parating na sakuna. So maaaring mas advance ang kanilang technology kaysa sa pillbox, So ilan lang ito sa mga sinyales na may paparating na malakas na lindol. Kaya naman kapag nakita mo ang mga sinyalis na yan, maghanda ka na, upang safe ka at ang pamilya mo. Kapag nagawa mo ito, magkakaroon ka ng kakaibang kakayanan na hindi kaya ng pangkaraniwang nilalang. Isang magandang buhay na naman sa inyo mga kaibigan. Welcome back na naman sa ating munting channel. Isa na namang kakaibang galing ang mapapasa iyo kapag nagawa mo ito ngayong mahal na araw, Biyernes Santo. So ano na naman iyang sinasabi mo, Bruno? So nakikita nyo ka yan gawa ng lindol. Alam nyo na ang lindol ay isa sa napakalakas at kinatatakutan ng marami na maaaring mangyari kahit sa lupalop ng mundo. So yan ay walang sasantuhin, ikaw man ay mayaman o mahirap, maganda man ang iyong bahay o pangit, kubo man iyan o bato, basta't iyan nasa lupa, nasa mundo, maaring gumuho ito. Ganon din naman kung kayo ay nasa mga baybayin dagat, maaaring magkaroon naman ng isang malaking tsunami at lumubog ang inyong komunidad. Maaari ding bumigay ang mga dam na nag-iimbak ng mga tubig, at kapag bumigay iyon, yari, lubog ang mga nasa mga mabababang lugar. Yan naman isa sa pinakadelikadong mangyari ang magkaroon ng napakalakas na lindol. At kapag ngayon nangyari, maraming piperwisyohin, maaaring marami ang buhay na maging parte na lang ng alaala o maging kwento na lang. So mas magaling pa ang bagyo, at yan nakikita ng radar
kung kailan darating, kaya naman ay makapaghanda pa. Suwalit ang lindol, walang makapagsasabi niyan kung kailan yan tatama, ano. Kahit ang magaling na manghuhula, hindi niya mahuhulaan kung kailan yan tatama. Parang loto lang yan, hindi kayang hulaan ng magaling na manghuhula. Kaya naman ang dapat ay palaging handa. Dahil kapag ang pinakamalakas na lindol sa mundo ay tumama, maaring marami ang kainin ng lupa. Pero alam nyo ga kaibigan na mayroong agimat na makukuha sa lindol, ano? Paano yan bro daw? Yan yung ito na ano. Kapag lumindol ng eksaktong Biyernes Santo, kumagat ka sa lupa, at pagkakagat mo sumigaw ka ng 3 beses na malakas. At kapag wala kang narinig na sumagot sa iyo, kahit echo mo, nasa sa iyo na, magkakaroon ka na ng agimat sa lindol. So magandang daladala iyan kung ikaw tagapamayapa, dahil sigaw mo lang matatakot na sila sa iyo. Kahit ang mga nag-aaway na hindi maawat-awat, sigawan mo lang yan, nako magsisitigil iyan at makakaramdam yan ng kakaibang takot sa iyo na parang niyayanig ang kanilang mga katawan. Alay, di kayo napakahirap umawat ng mga nag-aaway na ayaw magpaawat, ano. Minsan yung kung sino pa yung umaawat, sila pa yung napapahamak, sila yung nasasaksak, nababaril, hanggang sa sila mamatay. So anong nangyayari? Buhay yung dalawang nag-aaway. Yung umaawat, siya ang namatay. Kaya pagka may nag-aaway at ikaw wala namang tangan-tangan na pampahupa, huwag ka nang magpakabayani o magpasikat na umawat, ano. Dahil ikaw ang maaaring magbuwis ng buhay. Hayaan mo na lang sila magbatayan diyan. Kaya na nila iyan, matatanda na yan, alam na nila ang tama at mali. So ayan ang isang agimat ng lindol kapag sa pamamagitan ng sigawang inyong ginawa. So marami pang bisa ang makukuha ninyo diyan, marami pang berto diyan, at sa sunod na lang natin pag-uusapan. Kaya naman sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo, hanggang sa muli. Good luck, God bless, at ingat kayo palagi.